Sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Auntie Claire. Maraming salamat nga po pala kay Auntie Claire sa patuloy po na pagbibigay sa atin ng content. Basta po si Auntie Claire ay pa-press con, sigurado po may content na po tayo. Kaya thank you very much po dito kay Auntie Claire, no, sa walang sawang pagbibigay sa amin ng content. Yan. Okay, pag-uusapan po natin ngayon, ito po no, yung mga tinuran po ni Auntie Claire. Talagang nagpo-focus po sila no. Siguro ito po yung pinaka worst talaga no, pinatutunayan lang nila na pinaka worst talaga tong pagtugon sa problema ng bansa no. Ang dami po yung prioritization eh. Doon tayo namomblema sa prioritization na alam niyo po, yung mga gobyerno po may kanya-kanyang priority yan, di ba? Makikita nyo po sa mga priority ng isang administrasyon kung matino po, kung kung nasa tamang direksyon. Okay? Kung ang priority po ng gobyernong ito, ayon kay Claire to kasi wala naman tayong ibang access kundi si Claire lang eh. Kung pakikinggan natin na si Auntie Claire, fake news po ang pangunahing problema ng Pilipinas. Kasi sa kanya po nagmumula, may interagency against fake news. Wala po yan no? Minamaliit po nila lahat ng problema ng Pilipinas tulad po ng mataas na presyo, kahirapan, kagutuman, mababang pasahod, at iba pa, no? Kung si Auntie Claire ang pakikinggan natin yun yung lumalabas eh, no? Fake news ang pangunahing problema natin. Pag nalutas natin yung pagpapalaganap ng fake news, wala nang problema ang Pilipinas. Grabe, no? Pinabulaan na sinisi po ni Auntie Claire ang fake news sa pagbaba po ng rating ni Pangulong Marcos. Mas importante kay Auntie Claire yung yung fake news kaysa ibang suliranin, no? Kung makikinig ka nga kay Auntie Claire, ang direksyon ng bansa na to, labanan ng pangunahing problema. Matapos pong ipakita nila na ang pangunahing problema ay mga Duterte, napakulong, nakasuhan, nasampahan ng kaso sa impeachment, ma-realize natin na hindi pala. Nakakulong na si Duterte, hindi pala. Change shift na po ngayon. Iba na po ang nakikita nilang problema. Ang pupukusan po ng gobyerno ngayon, grabe, fake news. Yung mga fake news peddler, kaya pangunahin po si Roque. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam nyo, nakakabahala to kasi first time ko pong nakarinig ng government official. Dati po, usually pag pinag-usapan po ng mga government official yung mga kinalaman sa survey, nagpapaliwanag po sila, no? Pinapaliwanag nila yung survey kung saan nagmumula yung mga posibleng dahilan ng pagbaba ng rating. Kung ang pinag-uusapan po ay pagbaba ng rating, ano ang posibleng dahilan, no?
Kaya ako, duda na ako kay Antecler. Ito bang mga sinasabi ni Antecler, talaga bang ito ang posisyon ng gobyerno? Kasi ilang beses na po eh. 'Di ba? Doon na lang sa papadaluhin. Sabi ni Antecler, papadaluhin. Biglang nagsalita si Bersamin na hindi papadaluhin. Diyan po sa hearing. Nakakaduda kasi for the first time po, nakakarinig tayo sa gobyernong ito. Ganun na po ba yung ating gobyerno? Kaya ako duda, usually, ito pong pag-question sa survey, lalo na yung 2,400 lang, yan po ay kinu-question lang. Mga vlogger lang po nagku-question yan. Kami lang po di ba? Dahil kami, mga bias kami. Pag mga hindi pabor sa atin yung survey, kinu-question natin yung survey. Pero government to Gobyerno po to First time ko pong makarinig na tauhan po ng gobyerno, direkta, kinu-question yung survey. At hindi po to pipitsugin survey yung kinu-question nila. Ang kinu-question nilang survey, yung isa po sa dalawang pinakamatagal nang nagsasurvey sa Pilipinas. Kumbaga may track record, hindi po ito ngayon lang nagsurvey. No? Hindi po itong Pulse Asia, hindi po ito, kumbaga kung meron pong matatawag na kapit-kapitagan, yung kapanipaniwalang survey company. Ito po yung Pulse Asia at SWS, hindi po dahil sa kaya lang dahil po sa tagal na nila. Pero yung i-dismiss mo outright yung survey company na ito ay opinion lang o hindi nagre-reflect ba tong sinasurvey nila sa totoong kaganapan? Hindi kaya sabi ko, ito ba talaga kaya si Antecler? Sinabi sa kanya ni BBM yan na questionin yung resulta ng survey, no? Minsan sobrang bold. Hindi na ba scientific ang ating gobyerno ngayon? Ang pagtanaw sa survey, pag hindi pabor, ko-questionin. Nakakatakot po kasi yung mga sinasabi ni Antecler 'Di ba? Never po na may ganyan po. Lalo na kung Pulse Asia at saka SWS. Pinagpipitaganan po yan. No? Kami po, mga vlogger kami, syempre, question natin, very opinionated kami. Pero yung gobyerno mismo ang magko-question, hindi pa po nagaganap yan. Lalo na po sa Pulse Asia. No? Wala pa pong government opisyal na pahayag ng gobyerno na kinwestiyon yung resulta ng Pulse Asia. Alam ko po yung mga tagapagsalita ng gobyerno noon, pag tinanong mo po kung bakit bumababa ang survey, nakakapagpaliwanag sila more or less. Ito po totally sinimulan po ni Antecler yung pagdidiscuss ng tungkol sa survey na 2,400 lang yan. Yang sinurvey. Malaki na po yan. Yung iba nga po 1,000 lang. Pero pinalalabas nyo na nangunguna yung mga nasa pasok yung mga alyansa team. Kasi pag kinwestiyon na ni Antecler, pag kinwestiyon mo na yung survey company, hindi mo na po pwede bilang gobyerno, hindi mo na po pwedeng i-quote yan na, halimbawa, sabihin niya, pasok marami pa rin sa alyansa. The same survey company na kino-question mo, tapos ngayon, sasabihin mo na tama kung pabor sa'yo, tapos hindi po ginagawa ng gobyerno yan. No? Correct. Ganun ang lalabas. Na maraming pumapasok na alyansa ay hindi rin dapat paniwalaan.
Nag-aral naman po tayo ng kolehiyo. Scientific po yung mga survey. Lalo na po kung pinagpipitaganan na yan. Anyways, i-share lang natin yung mga sinasabi. Bumawi naman siya. This time, mas imposible yung sinagot. Yan nagre-reflect daw sa survey, fake news. May bawi siya, no? Ang pinagpapalagay, ang paliwanag niya ngayon, so una kino-question niya yung survey. Ito bang 2,400 na to? Totoo ba na nire-reflect nito yung kagustuhan ng tao ng 120 million? Artel Villacorta, thank you very much sa $279. Nire-reflect ba ng 2,400 yung 120 million na katao? Yan yung una niyang question, no? Pero, eto naman po, ang sinasabi niya, reflective daw po, kung ano daw po yung resulta ng survey, tinabla niya na, hindi niya na kinakailangan magpaliwanag. Resulta yan ng fake news. Umiiral na fake news. Ay, teka muna, no? Ayon din kay Auntie Claire, sino ba talaga dapat ang nagtatama ng mga fake news? Auntie Claire, kung nakikita mo na may fake news, sino po ba ang nagtatrabaho dapat para maitama yung fake news? PCO. Katunayan, pinagmalaki rin ni Auntie Claire. First day pa lang daw nila, yun daw ang pinatatrabaho sa kanila. Sabi po, first day pa lang, ang sabi daw ng Pangulo sa kanila, spread the truth. Yan daw ang trabaho ng PCO. Unang araw pa lang niya, spread the truth. Ano po ibig sabihin? Kung inaamin nyo na laganap ang fake news, kasi sino tayo para magsabi ng contrary? Sila yung may data, sila yung may pera, sila yung may nagko-quote ng mga pag-aaral. Kung totoo yan, Auntie Claire, na laganap ang fake news sa Pilipinas, ay teka muna, ano ba ang trabaho mo? Correct, ang trabaho mo, ayon sa'yo, first day nyo pa lang, babasahin ko yung sinabi mo, spread the truth, first day pa lang daw. So kung hindi mo na-spread yung truth, at laganap pa rin ang fake news, hindi mo nagagampanan yung trabaho mo. Di ba? Ganun lang yun Simple lang yan Ikaw mismo ang umaamin na yung PCO, hindi kayo nakakagampan sa inyong mga trabaho. Okay. Mamaya po natin yan sa conclusion. Talaga bang may fake news? Talaga bang fake news yung nagpababa ng rating ni BBM? Siyempre, alam nyo yung mga reporter, kahit sabihin na natin na anti-Duterte karamihan ng mga to, nag-aral din po to ng 4 na taon. Hindi rin po nila masikmura na, ganun lang, fake news. Ano na lang ang silbi namin, mga reporter? Kung laganap ang fake news, sinasabi ni Auntie Claire, laganap ang fake news, kami ba fake news spreader din, mga reporter? Hindi ba kami truth spreader din kami? O hindi rin yung nagagampanan yung trabaho ninyo? Kung kayo ay nagbabalita ng tama at sinasabi ni Auntie Claire na napakalawak ng fake news, sinasabi ng gobyerno na napakalawak ng fake news, hindi mo rin nagagampanan yung trabaho nyo sa press. Sasabihin, hindi na naniniwala sa amin yung tao Bakit kaya? Bakit kaya hindi na naniniwala sa inyo yung tao? Di ba? Meron kayong mahihiwatigan dyan. Doon po sa mga sinasabi ng mga OFW, doon sa, kasi malaya doon sa dahig, malaya sila nakakapanita Ano sinasabi nila? Bias kayo. No?
Hindi nyo naman nire-report yung totoong nangyayari. Kung ano lang yung gusto nyong i-report. Kung ano lang yung pumapabor sa kwento nyo, yun lang yung nire-report nyo. So, dalawa po ang hindi nakakagampan. Kung totoong laganap ang fake news, kung totoong laganap ang fake news, hindi lang PCO, hindi lang PCO ang hindi nakakagampan ng kanyang trabaho, kundi yung mainstream media rin. Hindi rin nila nagagampanan kasi laganap yung fake news . Sila'y nagbabalita ng katotohanan . Ang tanong, bakit hindi pinaniniwalaan yung katotohanan na binabalitaan nyo? Kuno. Okay. Ngayon, eto po. Tinanong pa rin, di ba? Tinanong pa rin siya. Sabi po nung eto pa ang isa, no? Ang tinatanong pa ni Auntie Claire, yung bang 2,400 nabababaan ng serbisyo ng gobyerno. So meron ng ngayon, meron na siyang duda ngayon. Baka naman yung natatanong, nagki-create siya ng duda sa survey. Ang sinasabi niya naman ngayon, baka naman yung mga tinatanong hindi nabababaan ng serbisyo ng gobyerno. Pinapahamak mo na, Auntie Claire. Ibig sabihin, inaamin mo na rin na yung baka yung mga natanong hindi nabababaan ng serbisyo, kaya negative yung tingin nila kay BBM. Kaninong may kasalanan yun kung hindi nabababaan ng serbisyo? Ibig mo sabihin, namili yung taga Pulse Asia ng mga tinanong muna nila, ikaw ba nabigyan ka ng ayuda bago nila tinanong? Ayuda, correct. Yun lang kasi yung serbisyo nila, ayuda lang . Hindi ba reflective na naman din sa inyo yan? Kaya masarap to si Auntie Claire . Parang inihiwalay niya yung gobyerno. Parang ganito ang salita ni Auntie Claire . Yung gobyerno natin, maraming ginagawa. Hindi lang nalalaman ng tao kasi nabablock ng fake news. Talaga? Paano mong mabablock ng fake news? Halimbawa, tignan nyo. Hindi hindi po masarap na literal, na nabitin lang po yung sinasabi ko. Masarap magbigay ito si Auntie Claire ng ng mga pahayag . Nagkakaroon kami ng anong tawag doon? Ng instant teka, malolobat ako. Nagkakaroon kami ng instant na banat sa gobyerno dahil kay Auntie Claire. Okay. Kaya masarap siyang assistant secretary. Libreng research, libreng banat. Nariyan Hindi. Nagkakaroon, siya mismo nagbibigay sa amin ng pambanat . Okay. Parang nagsasalita kasi si Auntie Claire. Pag kino-question mo kasi yung isang sikat na survey company na never pong ginagawa ng isang matinong gobyerno. Ngayon ko lang po narinig yun, na kino-question po ng gobyerno yung resulta ng survey. At ang pag-question niya ng resulta ng survey, hindi scientific. Ang sinasabi niya, baka hindi nakarating sa tao yung serbisyo ng gobyerno. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang hindi nakarating. Diba? Okay, ano pa? Kung serbisyo po ng gobyerno ang nape-fake news, hindi po pwedeng ma-fake news. Simple lang po nung sinasabi ko kay Duterte. Hindi mo kinakailangan manood ng PTV4. Di ba? Kung para maramdaman mo. Ibig sabihin, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Ganun po kasimple si Duterte.
Di ba ano yung sinabi ni Duterte nung siya po ay paalis na sa tungkulin? Ano po ang legacy na maiiwan nyo sa Pilipinas? Wala. Nothing. Sabi ni Duterte, nothing. Lumingon-lingon ka lang sa paligid. Yan yun. Okay. So sabi po ng nagbigay na po ayon po kay Holmes. Si Holmes po, siya po yung presidente ng Pulse Asia. Mukhang ang dahilan ng kaya kapanipaniwala si Holmes eh. Mababa, bumaba, ang laki ng binaba ni BBM. 2 digits. Kinakailangan nilang ipaliwanag, di ba? Ano paliwanag ng Pulse Asia president? Sabi niya, hindi nga raw surge to eh. Continuous po yung pagbaba ni BBM. So, regardless, kahit po pinakulong si Tatay Digong o hindi, continuous po na bumababa na si BBM dahil hindi siya nakakatugon. Again, hindi ako naniniwala dun sa analysis na yun. Pero pagbigyan muna natin yung analysis ni Holmes. Dahil sa hindi nakakatugon si BBM sa mga problema ng lipunan. Ano po? Katulad ng mataas pa rin yung presyo ng bigas, 'di ba? Yun particular sa bigas eh. Tapos maliit ang kita ng tao, yung sahod hindi umaakyat yung sweldo. Tapos ito po yung katiwalian sa gobyerno. Yan po ramdam na ramdam ng mga tao. Kitang-kita nila na may katiwalian sa gobyerno. Okay. So, ang sagot dyan ni Auntie Claire, nakakarating ba sa yung serbisyo sa 2,400? Tapos, hindi naman daw tinutulugan ni Pangulo, hindi naman daw po tinutulugan ng Pangulo yung pagtataas ng sweldo. Baka kinakailangang matulog ng Pangulo. Ang daming beses ko na, alam niyo po, pag may tutugunan po sila, lagi ko naririnig yan. Hindi na nga kami natutulog eh. Minsan naniniwala na ako na walang tulugan talaga eh. Baka kinakailangan nyo na sa gobyerno magsipagtulog lahat para, minsan yung mga walang tulog, wala nang direksyon ng utak eh. Lagi ko naririnig, hindi tinutulugan, hindi na natutulog. Baka baguhin nyo naman. Matulog kaya kayo sa gobyerno para mapahinga. Laging tuwing merong suliranin, hindi na nga kami natutulog. Alam niya po, leadership po, hindi naman po yan nakukuha sa kasipagan eh. No? Hindi po yan nakukuha sa kasipagan. Nakukuha po yan sa resulta. Pwede ka nga, meron kami kasabihan ng koleyo, may samahan kami, iwasan ang PI na sakripisyo. Halimbawa po, nang pwede ka mapagod pero walang silbi. May pamasahe ka naman. Pero nilakad mo mula Quiapo hanggang Quezon City. Pagod ka ba o hindi? Pagod. Pero may silbi ba yung pagpapagod mo? Pwede ka namang sumakay. Yun yung sinasabi natin. Hindi po lahat ng napapagod. Pagpalagay na natin, tama si Auntie Claire. Trabaho ng trabaho ang Pangulo, hindi na natutulog. Pero ano po yung tinatrabaho? No? Hindi po uubra na mapagod ka lang sa trabaho na walang dahilan. Kasi iwasan ang PI na sakripisyo. O pasimplihin pa natin. Kasi yun, parang yung binigay ko. Halimbawa po, may dala kayo, na malengke kayo. No? May dala-dala kayong 10 kilo, 5 kilong bigas, 5 kilong baboy, isda, manok. 10 kilo yung dala-dala nyo. May tricycle naman. May pambayad ka ng tricycle. Pero nilakad mo yung 1 kilometro mong bahay. Pagdating sa bahay, napagod ka, natulog ka na lang. Huwag nyo kung ano yun, at pagod ako sa pamamalengke. Kung nag-tricycle ka, hindi ka sana napagod. Baka napapagod naman kayo na iba naman yung direksyon nyo. Saan ba kayo napapagod?
sa paghahanap ng fake news? Yun yung sinasabi natin na na dapat yung trabaho naman ng gobyerno hindi lang po sapat na mapagod. Dapat po yung tinatrabaho nyo naman ay nakakatugon talaga. Halimbawa po to, inisa-isa na ni Holmes yung mga tingin ng tao ay hindi natutugunan. Taas ng presyo ng bilihin. Sinasabi mababa na inflation. Mataas pa rin po ang presyo ng bigas. Bigas lang po. Bigas lang po. Okay, imagine niyo kung bigas lang ang tutugunan mo. Mag-concentrate ka doon. Paano mabababa ang presyo ng bigas? Ilaan mo yung pag-iisip mo doon. Hindi yung paano mo i-combat yung fake news tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas. Okay. Fake news po, kusa pong mamamatay yan. Kay Duterte po, hindi po umubra. Bini-fake news din po si Duterte nung siya ay presidente. Marami rin pong naninira kay Tatay Digong. Marami pong naninira kay Tatay Digong. Pero umubra ba? Hindi po. Kasi nagtatrabaho ng totoo. Laging nagsinasabi ni Anticler, nagtatrabaho po ang ating Pangulo, hindi po natutulog, hindi tinutulugan. Baka pwede naman kayo matulog para makapagtrabaho na maayos. Okay. Sagutin natin, Sagutin natin tong ano yung sinabi ni Anticler sa presidente? Ang ganda ng paliwanag niya. Ito dapat tinutugunan. Mataas ang presyo ng bigas. Maliit ang kita. Hindi, matagal na pong hindi tumataas ang sweldo ng mga manggagawa. At laganap ang katiwalian. Pag yan po tinugunan, pag yan po tinugunan ng gobyerno, baka tumaas siya. Ang problema, hindi po niya nakikita yan ng problema Ang nakikita nila problema ayon kay Anticler ay fake news. Paano niya sinagot? Ito po ang sinabi. DDS puro bigas daw, si Claire puro fake news. Hindi po, yun po yung ramdam ng tao. Okay, opinion lang ni Holmes. Opinion lang daw ni Holmes yung sinasabi niya. Okay, dapat malaman ni Holmes ang katotohanan. Grabe, hindi mo pala alam Holmes ang katotohanan. Dapat tinanong natin si Holmes, kayo po ba'y nanonood sa PTV4? Doon lang daw malalaman yung katotohanan ayon kay Anticler At baka nasasapawan yung good news ng fake news. Bumabalik po sa fake news Nagsasabi na po si Holmes, nagsasabi na po siya ng ito yung mga posibleng dahilan kung bakit bumababa, hindi natutugunan ni Pangulong Marcos yung presyo ng bigas, hindi natataasan yung sweldo ng mga manggagawa, laganap ang katiwalian. Baka daw yung good news kasi ay natatabunan ng fake news. Bumabalik pa rin si Anticler sa fake news ang dahilan Wala talaga. Talagang fake news ayon sa kanila. Kung pakikinggan mo si Anticler, nasa heaven na tayo Ang gobyerno natin, tama na lahat ng ginagawa. Kaya lang, natatabunan ng fake news. Okay, tignan po ninyo. Paano nyo po sinasagot yung fake news na yan? Halimbawa po, eto po, sa presyo ng bigas. Paano niya po sinasagot? Ayaw niya sa fake news Pero eto po ang sagot niya sa bakit hindi mapababa yung presyo ng bigas. Sabi ni Anticler, dahil sa kasalukuyan po, because of rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies, hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power. Magkaroon po ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA
Pero ito ay nadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So, kayo na po mag-research. Parang sinasabi ni Auntie Claire na wala siyang magawa kasi may anti-tarification law. Kaya hindi talaga bababa ang presyo. Tanong, nung tumatakbo po ba si BBM, walang anti-tarification law? Nung sinabi niya po na 20 pesos yung bigas, wala po bang anti-tarification law noon? 3 taon na po eh. Ang sinisisi nyo pa rin, si Villar na sa batas. Kayo po nagpapatupad ng batas eh. Tandaan po nyo. Ang Pangulo po, ang lakas-lakas po ng power ng Pangulo. Nagawa niya ngang magmaharlika fund eh. Batas po yun. Kung talagang yan po ang problema, yung rice tarification law, kaya hindi bumababa ang presyo ng bigas. No? Ito po magtapatan tayo. Bilang Pangulo, wala kang kayang gawin? Meron. Di tanggalin mo yung batas. Ang dami niyang kaalyado eh. Kontrolado niya yung Senado, kontrolado niya yung Kongreso. Kaya nga naipasa yung Maharlika Fund eh. Na wala pa ring silbi sa atin hanggang ngayon. Kumuha lang ng pera eh. Pwede niya po, kung yan lang po ang dahilan, dinadahilan nila, unang taon pa lang, unang buwan pa lang, unang araw pa lang, pinatanggal niya na sana yung rice tarification law. 3 taon na po. Auntie Claire, 3 taon na eh. Ngayon lang namin narinig na si Cynthia Villar pala ang may kasalanan. 3 taon na po. Buhat po ng umupo, pataas ng pataas ang presyo ng bigas. Ang dami niyo pong ginawa eh. Meron pa kayong tinanggalan ng tarif, yung bigas. 3 taon na, sasabihin ninyo. Naging sekretary pa ng Department of Agriculture si BBM. Hindi naman kayo ngayon lang nagsimulang manungkulan eh. Auntie Claire, hindi kayo ngayon lang simulang manungkulan. 3 taon na po kayo sa tungkulin. Tapos ang kakatwiran nyo, si Cynthia Villar ang may kasalanan. Para mo sinasabi na inutil po kami. Pag nagawa na po ni Villar, hindi na namin kaya. Kaya magtiis. Yun ba gusto mo sabihin, Auntie Claire? Magtiis tayo sa presyo ng... Hindi ko po yan... Wala akong pakialam sa anti-tarification law. Kung yan po ang dahilan, nakita ng Pangulo, pwede niya pong tanggalin yan. Ipatanggal. Baka naman nagdadahilan na lang kayo. Kaya hindi po malulutas eh. Wala pong malulutas na problema to. Yan, kung totoo sa bagay, pagdududahan ba natin si Auntie Claire, tao ng gobyerno yan? Wala po kayong malulutas kasi naghahanap lang kayo ng masisisi. Yan po yung problema eh. Yan yung pagkakaiba talaga ng Duterte leadership at Marcos leadership. Sa Marcos leadership, wala kami magagawa kasi kasalanan niya ni Cynthia Villar, yung rice tarification law niya. Wala kami magagawa. Si Villar pala may kasalanan. Bakit pa tayo nagkaroon ng gobyerno? Kung wala kayong lulutasin na problema. Bakit nasabi ni Marcos na pwede niya maging 20 pesos yung bigas? Ngayon, 3 years after sinabi na 20 pesos yung bigas, sasabihin nyo, walang solusyon dahil kasalanan ni Villar. Kawawa tayo talaga. Hindi ka nakakatulong, Auntie Claire, sa mga tao. Fake news ba yung sinasabi niya? Pag binalita ba natin yung sinabi ni Auntie Claire, fake news na tayo? Hindi po. Huwag niyong isisi sa fake news. Yun ang point ko. Huwag niyong isisi sa fake news kasi kayo ang nagsasabi. Okay. Ano pa? Ano pang sinasabi? Hirap na hirap ako rito.
Hindi po nababahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Kung hindi po kayo nababahala sa bumababang rating, parang ang sinasabi mo, Auntie Claire, na wala talagang pakialam ang Pangulo sa, yun yung sinasabi natin eh. Baka naman trabaho kayo ng trabaho pero hindi naman tumutugon yung ginagawa nyo. Halimbawa, balik tayo sa presyo ng bigas. Sabi mo nga may kasalanan si Cynthia Villar. So wala na kayong gagawin kasi natukoy nyo na yung may kasalanan. Okay. Madiin po, eto po tutugunan nila, madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno. Hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya. At hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Correct. Pero yan lang po ba ang tutugunan nyo? Yan po ba yung focus ng gobyerno natin, yung fake news? Pag nawala po, katulad nito, tignan nyo po hindi po fake news to. Nakakita na naman ako. Nagdodroga. Malamang siya butong hinihitit ito ni ate. Hindi po fake news yan. Pag sinabi po na pag ang naging konklusyon po ng mamamayan ay laganap ang droga, saan po nila nakikita yan? Sa Facebook. Ito po sa Twitter nakikita ko po. Ayan live na live Ewan ko kung pwedeng ipakita yan. Baka hindi pwede ipakita rito sa live natin. Habang nagdodroga po, naka-live. Tanong ko lang, yan bang mga, ilan na po yan nakita ko? 4 na. Yan bang 4 na yan na nagla-live habang nagsasyabu, nahuli na? Okay. Ito po, may tinanong po kay Auntie Claire tungkol kay Harry Roque. Sinabi raw po ni Harry Roque na sana si Amy, total kapatid niya yan, alam niya na nagdodroga, di ba? Sana kumanta si Amy. Ano po sagot ni Auntie Claire? Baka na, ito po ang sabi ni Auntie Claire. Ito ang kaibahan ng ating hindi po yan. Yung sinabi niya po na si Harry Roque ay isang fake news peddler. Di ba? Sabi niya, si Harry Roque, di ba, matatawag na nating fake news peddler? Dahil dun sa isa raw siya di umano sa nagpakalat ng video. Sinabi niya yun, fake news peddler, matatawag ng fake news peddler. Tapos, di may nagtanong naman, bakit hindi nyo po i-request si Harry Roque sa Interpol, di ba? Kasi na-request nga nila yung dating presidente. Ang sabi po ni Auntie Claire, bakit hindi ma-request? Kasi ito ang kaibahan ng ating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan natin ang bawat suspect o respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, kailangan din po nilang ma-enjoy the right to due process. Ba? May due process. Kaya pala hindi nila pinapa-Interpol pa si Harry Roque kasi may due process sila. Tinawag mo ng madam tinawag mo ng fake news peddler Tapos sasabihin mo ngayon due process. Di ba? Walang di umano, fake news peddler. Matatawag na nating fake news peddler. Asan ang due process doon? Okay. Alam niyo po, sa totoo, bukang bibig ngayon yung fake news. Ito po ang tinuturong salarin kung bakit bumababa yung rating ni BBM. Ang tanong, ano po ba yung fake news na naganap nung March? Ano po yung lumaganap na fake news na naganap netong March? Kasi sinasabi ng reporter ito pong rating na to naganap after na mahuli si Tatay Digong.
Yun yung kino-question sa kanya. May ugnayan ba yun? Ini-ignore nila eh. Ang napupuna ko, hindi po nila sinisisi sa pagbaba ng rating ni BBM yung ginawa nilang pagpapadakip kay Pangulong Duterte. Hindi po nila sinasabi na yun yung pangunahing dahilan. No? Ini-ignore po nila yung galit ng tao. Lahat po na nagsasalita ngayon, fake news ang dahilan at hindi yung si Tatay Digong pagpapakulong. Ngayon, tanong